Hi guys! For today's luto serye, i-share ko sa inyo sarili kong version sa pagluluto ng adobong puting manok. First thing first, ito ang mga ingredients. Syempre, manok, siling green, bawang, sibuyas, pamintang buo, laurel, chicken cubes, mantika. Yan, magpapainit na tayo ng kawali na may mantika. Once na may makita ng usok, katulad niyan, saka natin ilalagay yung hiniwa-hiwang bawang. Mas maganda sana na maraming bawang dahil ito yung mas nagpapasarap sa adobong puti. Yan, i-mix-mix lang hanggang sa mag-amoy yung aroma ng bawang. Saka ilagay ang hiniwa-hiwang sibuyas. This time, halu-haluin yung dalawa, bawang at sibuyas hanggang sa mag-combine yung amoy at maging translucent yung sibuyas, yung kulay niya. Ayan. Halo-halo lang. At saka isusunod na ang paglagay ng siling green. Sa pagkain talaga, mahilig ako sa maanghang. At pati na rin dito sa bahay sila mama. Kaya madalas sa mga luto ko, dahil ako naman yung kusinera dito sa bahay, ay may halong siling green. Ayan na. After pag ganyan na, ilalagay na yung manok. Sasalansan ko lang ng ganyan para maluto yung other side niya. Parang magkaroon lang ng brown. Tapos, after 1 minute, saka ko ibabaliktad naman para other side naman yung maging ganyang kulay, di ba? Talaga namang iisa-isahin ko yan para maluto siya ng maayos sa ngayon. Ayan, bali-baliktad lang. By the way, hindi po ako eksperto sa pagluluto. Natuto lang dahil ako yung talagang nagluluto dito sa bahay. Ayan, ilalagay na yung pamintang buo. Tapos yung laurel, dahon ng laurel. Saka i-mekos-mekos. Ihaluin natin yan. Saka lalagyan ng asin. Parang ito yung magiging soy sauce. Kasi yung adobong puti, di ba, wala siyang soy sauce. Kaya yung asin yung magiging alat niya. Yun lang. Tsaka nilagyan ko ng chicken cubes at tubig. Yan. Hindi masyadong madami. Tama lang na malubog yung manok. Saka ko tinakpan. Di ba kakatakip ko pa lang bumukas ang yung transition ko, di pa masyadong yun. Bale yun, nung tinakpan ko nun, nag-antay muna ako ng 5 minutes, tapos saka ko binaliktad ulit. Yan, katulad ng ginagawa ko ngayon, binabaliktad ko na siya para mapantay yung luto sa kanya. Kasi nga, yung tubig, parang level lang talaga sa baba. Yan, tine-check ko kung okay na ba yung sabaw niyan. Sa tingin ko niyan, hindi pa masyado. Kaya kailangan niya pa ng other minutes. Siguro mga 10 minutes pa. Yan, chine-check ko yan. Yan, tatakpan ko ulit siya after 10 minutes. Ito na. Medyo nahihiwalay na yung buto sa laman. Ibig sabihin nun is luto na siya. Yan, nilagyan ko na siya ng suka. Suka. Tinikman ko na rin yung sabaw niya. Para sa akin, okay na yung alat niya. Yan, nilagyan ko na ng suka. Tapos, after 3 minutes, syempre, nung nilagay ko yung suka, hindi ko muna hinalo. Ngayon ko na lang hinalo. Yan, halo-halo ko siya. Pero, okay na siya. Luto na siya. Share ko lang, di ako magaling magluto. Marunong lang ako magluto. Magaling ako manood sa YouTube University. Kaya natututunan ko yung mga to. Diyan, tinikman ko ulit kung okay na yung
pinakalasa niya. Okay na rin naman sa akin. Tapos, ayan. Ayun, masarap tong recipe na to, kaya itry nyo na rin. Sa mga ayaw ng toyo, ganun, naaalatan, ito masarap. Lasang adobo rin naman siya. Adobo nga. Hindi, kasi kaya siya naging lasang adobo kasi merong paminta at dahon ng laurel. Tsaka suka. At tsaka yung asin din. Yan, nagkaitlog siya dahil para sa akin yan. Alternative ko yan sa rice. Dahil hindi po ako nagra-rice. Ayan. Yan, pinatay ko na yung apoy. Yan. Chine-check. Quality check. Charot. Yan. Isasalin ko na siya sa mangkok, leeg. Yan, kinuha. Yan. Itlog, tsaka yung chicken wings. Yan. Yan yung itsura niya. Tapos, syempre, sabaw. Mahilig ako ngayon sa sabaw kasi lalo ngayong hindi ako nagra-rice kasi parang pampabusog din siya. Yan, humihigop ng sabaw. Ayan na, must try po. Finished product. Bye-bye!